At tayo pagmamahal ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang Ebanghen Kaligtasan. At ang lahat ng mahal ay aming inanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang Ebanghen Kaligtasan na dadali papangaral ng ating minamahal mangaral, ang ating beloved preacher, Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bob De Luna. At tayo po muna magkaisa pundong malangin sa ating pong pinakamamahal na sa Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na sa Kristo na pinagbubuklahan ng mga biyaya sa buong dalangin ng taong nilang isa na aming minamat ginagana ng Pastor Evangelista Wilder Almeida in the power of God. Minsan pa kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto na aming banal kamay pinagpalit ng isan sa iyong patuloy na pagkabadama ng matamis sa presensya. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin ng O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapumabay ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkukulang, pagsalansan sa banang kalooban. Patawar mong bawal sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal ang Panginoong Jesus. Ikaw po maglaga ng matamang salita sa aking bibig. Dalo yung spiritual ako pala, simpleng kabanaan na maintindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, madatihan, maging sa aming beloved webcast viewers. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang na kaaway, demons of hinders of downs and I believe, cast out from them and bind the power of darkness. Our knowledge we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal pa sa Kristo at unagkit sa lahat. Ako man nagpapaabot po ng pinakamatang asa, pagpupuri, pagwalhati, pagdakil, pagsamba sa ating pinakamamahal na sa Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilder Almeida, the entire people of God. We love so much po, mahal Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lins Almeida, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children whole Almeida family, at sa lahat din po natin minamat iniibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po natin iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith sa mga anak, beloved Mr. Wildy James Almeida Jr., beloved Boss, beloved Tina sa mga anak, at sa lahat po ng ating minamat iniibig ng mga kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating live streaming, magandang hapon po. Welcome to the real family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Mga iniibig, ilang araw na lamang mula ngayon, muli aalalahanin ng buong mundo yung dakilang great suffering, yung pagkapakasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. And we are the reason why He came in this world to save us from all our sins. Yan po na dapat nating alalahanin, mga inibig ko, upang tayo iligtas sa ating makasalanan, mga inibig ko. Kaya nga po, yan po ang ginawang pagpapakasakdal, mga inibig ko, pagpapahirap sa atin, yung ginawang paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ay tayo ngayon ay nagtatamasa ng grabing blessing na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya ka natin mababasa dito po sa from the book of Isaiah chapter 53 verses 4 up to 7. Kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah chapter 53 verses 4 up to 7. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned away one to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. He was oppressed, and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So He openeth not His mouth. God bless you po sa Tagalog.
Dito po sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 4 hanggang 7. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Kaya may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo'y tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasaan sa Kanya ng Panginoon ang kasama nating lahat. Siya'y napigati, gayon man ang siya'y dinamhati at hindi nagbuka ng Kanyang bibig. Gaya ng kordero dinala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga panggugupit, sa Kanya ay pipi, gayon ba'y hindi niya binuka ang Kanyang bibig. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Ang mahal na Panginoon magpala sa Kanyang banal na salita. Mga iniibig, ito po ay salita ng isang paghihirap at pagkapakasakit, pangungusap ng isang tunay at dalisay, busilak na pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa sanlibutan ito. Ng ating mga pagsalangsang o kasamaan ay Kanyang dinala o pinasan. Inako ang pagdurusa at hirap sa krus upang ikaw, ako, tayo po, mga inibig ko, ay tubusin at iligtas. Grabing sakripisyo, mga inibig ko, at pagtitiis sa mga hampas, sa mga latay, sa palo at sugat. Isipin niyo po, mga inibig ko, pag pinapalo ang ating mahal na Panginoon, yung pong pamalo na may sima sa dulo, pag yung hinila kasama yung laman, mga inibig. Pero kailanman, hindi ibinuka ng Diyos ang Kanyang bibig, mainibig ko. Inako niya lahat ang paghihirap, mga inibig ko, sa mga kamay ng tampalasan, sa pag-aakala ng dyablo, mga inibig ko, na sa pamamagitan ng pagkapako sa krus sa ating mga napanoon ay magtatagumpay siya, hindi niya alam na ito yung katubusan upang tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. And sad to say, mga inibig ko, sapagkat hambang-hamaging sa panahong ito ngayon, mga inibig ko, ay patuloy pa rin na inuulit, ginagaya ng mga tao yung ginawang paghihirap, pagkapakasakit ng Diyos sa krusang Kalbaryo, na ito po hindi na dapat ulitin sapagkat ang Diyos lamang po ang makakagawa nito, ang Diyos lamang ang magkakapagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng Kanyang precious blood. Mga inibig ko, doon tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, taliwas sa trulo ng reliyon na ito'y ginagaya, inuulit lagi, mga inibig ko. Ito'y kamangmangan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May inibig ko. Kaya nga ang Biblia mismo nagsasabi, ng Ebanghelyo ay ang kaligtasan at muling pagkabuhay ng mahal na Panginoon. Ating pambasahin dito po sa 1 Korinto, 15:1 hanggang 4. Kaya nilaman po. First book of Corinthians, chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Tagalog. Sa aklat ng mga unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 4. Ngayon ngay ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen. God bless you mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Kaya napakaliwanag mga inibig ko, ang Ebanghelyo ay ang kamatayan at yung muling pagkabuhay
ng mahal na Panginoon. Kaya ito po ay ating pong pahalagahan, ingatan po natin na mainam, inibig ko, kung saan yung tinuro sa atin dearly beloved person the Lord, inibig ko, ito po ay ating panatilihan. Manatili po tayo yun sa turut aral ng propeta ng Diyos na kung saan simula ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan with power and anointing, inibig ko, naranasan natin, nakamtan natin lahat ng pagpapala, yung kagalingan ng karamdaman, pagbabago natin buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, at ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang. Kaya yung dakilang pagkapakasakit ng Diyos sa kusang Kalbaryo, manibig ko, ito po'y ating pong ingatang mainam. Pahalagahan po natin, mainibig ko. Tayo'y kalakip niyang namatay at nabuhay, kaya't ang ating buhay ay nabubuhay na para kay Jesus. Hindi na yung buhay natin dati na makasalanan. Iniwan na po natin yon, mga inibig ko. Tayo nabubuhay ngayon, kaya nga tayo tinawag na Kristiyano, Christ-like. Katulad tayo ng ating lakad, ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya kung tayo totoong binago na, ating pong panghawakan na tayo totoong pinagpala na binago, lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, ako na po magbasa nito, mga inibig ko. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15, and that He died for all that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. So napakaliwanag, mga iniibig ko, yung ating dating buhay na iniwan na natin, mga iniibig ko, hindi na po tayo doon, huwag na natin babalikan yon. Ang buhay natin ngayon ay para na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nasabi pa dito sa Roma 6:4, mga inibig ko, na tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po ang kahalagahan ng Ebanghelyo, mga inibig ko. Ating pong ingatan ng mainam. Pahalagahan po natin yung salita ng Diyos na atin napakinggan na itinuro sa atin na ating minamahal ginagaran na pastor, may inibig ko. Panatilihan natin, may inibig ko, yung paglakad ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi po masayang yung dakilang pagkapakasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, may inibig ko. Kaya nga ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng propeta ng Diyos, ating minamahal ginagaran pastor evangelista Will Almeda, beloved honorable San Pastor Linis Almeda and the whole Almeda family, manibig ko, ay naglulunsad ng mga krusada. Hindi nanghihinayang na gumugol ng by the millions of peso, manibig ko, hindi lamang sa bansang Pilipinas, maging sa tawid dagat, upang ang mga tao ay makalapit at makaalam ng katotohanan at malaman nila yung dakilang sakripisyo na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ko, tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan, manibig ko. Napakinggan natin yung testimonyo ng kapatiran natin, ating beloved co-worker, inibig ko, laksa-laksang himala. At talaga naman pong hindi mo mabibilang ang grabing himala. Sa atin mismo ay nangyari yan. Naranasan natin mismo, naramdaman natin, mga inibig ko. Yung pagkapagaling ng Diyos, yung pagkabago ng ating buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, mula sa kahirapan, hinango tayo ng mga panahon, inaangat tayo sa ating mga buhay, mga inibig ko. At tayo ngayon ang naging ilaw at asin sa sanlibutan ito sa kahabagan ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya anong po sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18? Pakikuan nga po yan. Thank you. First book of the Corinthians chapter 1 verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. God bless you po. Dito po sa unang Korinto, kapitulo 1, ang talata ay 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nga napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Amen. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi dito, kamangmangan ang krus sa mga hindi naniniwala, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga umuusig, sa mga hindi tumatanggap sa kanyang salita. Ito po'y kamangmangan sa kanila, mga inibig. Subalit sa mga tunay na ng Diyos, ito po ay kapangyarihan at kaligtasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, a biblical example, may inibig ko, basahin lang po sa inyong mga tahanan nito from the book of Luke,
chapter 23, verses 39 up to 43, yung dalawang tampalasan na nakabitin na katabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan yung isa ay nagsabi sa kanya na, kung ikaw ay Diyos, iligtas mo yung sarili, maging kami. Andun yung kanyang panlalait, mga inibig ko. Subalit sinansala siya ng isang nakabitin doon na masama na sabi niya, kung tayo man ay nasa ganitong kalalagayan dahil tayo nakagawa ng kasamaan sa gobyerno at sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang taong ito na sinasabihan mo ng kung ano ng salita ay siya'y matuwid, wala siyang kasalanan. Kaya nung sabi niya, mga inibig ko, mahal na Panginoon, sa iyong sa mundong ito, ipagsama mo ko. Kaya sabi ng mga ngayong araw na ito, aking kitang ipagsasama sa aking kaharian. Kaya kahit sa ganung kalalagayan ng ating mahal na Panginoon, nagawa pa niyang magligtas ng taong makasalanan doon sa mga nagpapakumbaba, doon sa sumasampalataya at lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaga ng kaligtasan, mainibig ko. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sapagat hindi ko kinakaya, sabi ng Apostol Pablo, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, sapagat ito'y kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, napakapalad natin, mga inibig ko, sapagkat binigyan tayo ng totoong pastor ng ating mahal na Panginoon. Totoong propeta ng Diyos na nagnanalangin, nagsasakripisyo, nag-aayuno para sa kaligtasan pa ng maraming kaluluwa upang ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon upang maunawaan ng sanlibutan ito yung dakilang pagkapakasakit, yung passion of Christ, mga inibig ko, yung dakilang sapiring ng ating mahal na Panginoon na malaman nilang tao sa mundong ito. Hindi lamang na ito ginagawa ng mga sanlibutan ito, mga inibig ko, parang ginawa na lamang party-party, mga inibig. Kaya nandun pa rin sila sa kasalanan. Subalit tayo lubos na pinagpala sapagkat tayo pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng totoong pastor ng ating kaluluwa na nangangalaga sa atin sa kanyang panalangin pag-aayuno. Kahit anong ating dalangin, pag tayo nagsumama sa mahal na Panginoon, andun lagi ang katugunan ng ating mga panalangin. Hermanos, praise the Lord! Ito po lagi nating alalahanin, mga inibig ko. Nang Diyos ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi siya ay upang maglingkod sa tao. Sabi dito sa Gospel of Matthew chapter 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Grabe, mga inibig ko, ito po yung salita ng isang pagpapahinuhod o pagpapakumaba, bagamat siya ay Diyos, ay binigay ang kanyang buhay at naglingkod sa mga tao, mga inibig ko, nagpagaling at nagligtas ng maraming tao. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang ating dakilan Diyos sa buhay, mga inibig ko. Yung grabe niyang pagpapakumbaba, mga inibig ko. Isipin mo, siya na parito, hindi upang siya paglingkuran. Siya ay Diyos, mga inibig ko. Pero siya ang naglingkod sa atin. Kaya wag naman pong masayang, mabaliwala yung dakilang pagkapasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, na dito hindi nagkulang ang pagtuturo ng ating dearly beloved parents and dearly beloved children na lagi tayong tinuruan pinangaralan, mga inibig ko, na maglingkod tayo ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart. Maglingkod tayo ng buong puso natin sa ating pinakamamahal na panahon. Ngayon, ano po ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin maging lahat ng mga tao na tatawagin pa ng ating mahal na panahon upang hindi masayang yung dakilang pagkapasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Sa mga baguhan, ito po ang inyong dapat gawin. Acts chapter 3 verse 19, at sa mga datihan na rin mga inibig ko, Deuteronomy chapter 11 verse 1, ay hindi po magkasunod pong basahin. The book of Acts, chapter 3, verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. The book of Deuteronomy, chapter 11, verse 1. Therefore thou shalt love the Lord thy God, and keep His charge, and His statutes, and His judgments, and His commandments always. God bless you po.
Ang mga gawa Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga mga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kumagkagay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 11, ang talatay 1. Kaya't inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos at inyong susundin ang kanyang mga bilin at ang kanyang mga palutuntunan at ang kanyang mga katulan at ang kanyang mga utos kailanman. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. So ito po ang pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat gawin ng lahat ng tao, mga inibig ko. Sa mga maguhan, sabi dito, magbalik at magsisi kayo upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, mga inibig ko. At kung magkagayon, ay darating sa inyong kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. So kinakailangan mong lumapit, magpakumbaba, himingi ng kapatawaran sa ating nagalang Diyos na buhay. Aminin mo ni Cain, nagkasal, isa kang taong makasalanan. Sabagat wala naman isang matuwid, sabi ng Biblia, there is none righteous, no not one. Naging matuwid lamang ang tao pag tayo po ay nabaptismo na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon at maglingkod ka ng buong katapatan, isagawa mo ang lahat ng kanyang kahatulan. Sabi ito, darating sa iyong kaginhawahan pag ginawa mo yan. Ano yung kaginhawahan na yan? Gagaling karamdaman mo. Hindi ka natatablan ng COVID-19 pag ikay lumakad ng matuwid sa kalooban ng Diyos. Oh, lahat ng mga salot sa mundong ito, iingatan ka natin pinakamamahal na Panginoon. Plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. At sa mga datihan na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya't ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ng iyong buong puso at lahat ng kanyang, sundin mo lahat ng kanyang bilin at ang kanyang mga paratuntunan at ang mga kahatulan at ang kanyang mga utos kailanman. Kaya yung utos ng Diyos ay tinuro sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, the whole Almeida family, ganapin po natin yan. Magmula sa pagsunod sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal, pag tayo nasa pananambahan, sa bawat oras ang ating buhay, maging banal po tayo, maging lumalabas sa ating mga bibig, maging ating kasuutan, mga inibig ko. Sabagat yung tumawag sa atin ay banal, kaya magpakabanal po tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. Magtapat tayo sa pagbibigay ng ating sampung bahagi at handog, mga inibig ko. Huwag tayong mag-alinlangan. Sabagat habang nagbibigay ka ng malaki, you cannot outgive, neither you cannot outlove our loving God. Habang nagbibigay ka ng malaki, mas malaki ang ibinabalik sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Nagpupuri tayo lagi. Nag-aayuno. Napakalaga po, mag-ayuno po talaga tayo from time to time, mga inibig ko. Lalo na sa panahon na tayo po na sa panahon mapanganib. Nandito na tayo sa huling panahon, mga inibig ko. Kaya kailangan ating pananggalang dyan ay ang panalangin pag-aayuno, mga inibig ko. Yun lagi tayong nagpupuri. Nandun lagi ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganapin natin ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong pipiliin lamang, mga inibig ko. Magpakumbaba tayo lagi sa harapan ng Diyos, mga inibig. Kaya pag nagawa mo ang bagay na yan, ang sabi ng banal na kasulatan, may pangako pa ang mahal na Panginoon. Pag manatili ang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos sa buhay, yung kanyang pangako rito ay yung buhay na walang hanggang. Uling talata, dito po sa Jude, chapter 1, verse 21, kaya hindi po. Maganda na po mawit, manunugtog. The book of Jude, chapter 1, verse 21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. God bless you po. Dito po sa aklat ni Jude, Kapitulo 1, versikulo 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos. Pag ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa buhay ay mananatili sa bawat sa atin, mainibig ko. Meron tayong inaasahan na kanyang ipinangaw sa atin. Ito yung buhay na walang hanggan. Diyan po anytime now. Rapture will take place any moment, mainibig ko. At wag lamang tayo makontento masyan at tayo lamang ang maaakyat doon sa langit. Kundi bagkos, pagsabihin natin ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa gawain ito, meron Diyos na nagbabago, meron Diyos na nagpapagaling, meron Diyos na nagpapala, at meron Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan anytime now. Kaya may inibig ko, yung dakilang pagkapasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo,
ito po'y ating ingatan na hindi po tumasayang, mga inibig ko. Napakaraming paghihirap ng Diyos na dinanas niya. Kung babasahin mo sa banal na kasulatan, mga inibig ko, talagang maluluha ka, mga inibig ko. Subalit ganun na lamang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan ang pag-ibig sa na di masayot sa sangkatauhang ito, mga inibig ko. Kaya tayo po lahat ay tumayo, mga inibig, at sa lahat ng ating inibig ng mga baguhan, mga bisita, kayo po'y aming nanya na pumarito sa harapan, tanggapin po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen, praise God. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap. Habang ating inaawit ang papuring awiting ito, amen, praise God. Langit ay kanyang Yes, hallelujah. lisan. Sa krus Itaas po ang ating mga kamay. Unawain natin na mensahe ng awiting ito. Kung gaano tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nang makanta mo ang kaligtasan. Yes, hallelujah. Inalay ng ating Diyos ay Buhay ang inialay ng Diyos sa bawat sa atin, mga inibig ko. ng ating Diyos ay buhay. We love you so much, dear Jesus. Hallelujah. Di niya kailangan ng Ating bulay-bulay na dakilang kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin. mga dala Hallelujah. kong walang laman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubusan ilaan. Ialay sa ating Diyos ay ialay sa ating Diyos ay buhay. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Grabe ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Sa Jesus. krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan. Inalay ng ating Diyos ay buhay. Inalay ng ating Diyos ay buhay. O ang ialay sa ating Diyos ay ialay sa ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Mga inibig, kung ating alalahanin ang dakilang kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin, yung kanyang dakilang pagkapakasakit na kanyang naranasan sa mga kamay ng tapanlasan, may inibig ko. Kung ipoportrait mo, may inibig ko, habang ang mahal na Panginoon nasa kanyang balikat ang napakabigat na krus,
Siya'y inalimura, sinasampal, dinuduraan, mga inibig ko. Kailanman ang ating mga Panginoon ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, mga inibig ko. Inako niyan lahat, yung dakilang paghihirap na yan, sa mga kamay ng tampalasa, upang ikaw at tayo lahat ay magkaroon ng kaligtasan at magmana ng puno ng hanggang mapatawad sa ating mga kasalanan, mga inibig ko. Kaya na ginawang pagkapakasak ng Diyos ko sa Kalbaryo, huwag natin itong babaliwalain, mga inibig ko, yung kaligtasan na nasa atin ngayon. Sapagat anytime now, mga inibig ko, ang Diyos ay babalik. Hindi na muli ipapaw sa krus, kundi ando na kanyang galit sa mga tao na hindi naman lapit, nagpapangmapa sa harapan natin pinakamanang panahon. Kaya itong tamang panahon na tayo maglingkod ng mga tampakan, ibigay natin ating buhay sa ating pinakamanang panahon. Hallelujah! Patuloy natin sa papurihan, pasalamatan, ang naging na pag-ibig ng sabaw sa atin. Ng ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Yes! Hallelujah! Purihin ka man ang Panginoon. Napakabuti mo sa mga sa amin. Pinagkaluman mo kami itong pastor namin kaniliwa. Hindi mo sa amin. Paano ka naghirap sa gusto ng Panginoon? Paano ka nagkaroon ng kaligtasan? Salamat sa iyong propeta, mga Panginoon. Hallelujah! Sa ating Diyos ay buhay. We love you, blessings. We want to be praised. We magnify your name, O God. Thank you, Son of Jesus, for sa mga lagot ng Pars of God. Hallelujah! Ng ating Diyos ay Purihin ka. Purihin ka, mga Panginoon. Purihin ka. sa ating Diyos ay buhay. Purihin ka, mga Panginoon. Napakabuti mo sa bawat sa Ating Diyos sa aming pasasya harapan. Purihin kami iligtas mo. Salamat sa iyo, mga Panginoon. I love you, Tristina. sa ating Diyos ay ng ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. So, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Yamang inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Ang hinihingi ng Diyos ngayon, yung ikaw ay maglingkod ng buong katapatan hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa ating mga minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin na ang ating dakilang Diyos ang tumawag sa inyo dito sa tunay na gawain. Kayo ang mga saksi ngayon kung paano kumikilos
ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat buhay ng mga tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyo narinig ang mga buhay na patotoo, kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan at himala na katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Kaya't kung ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, isuko mo ang lahat sa ating dakilang Diyos, ikaw rin ay Kanyang pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang magiging susi upang mabuksan ang langit, isulat ang pangalan mo, maging tunay kang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan mong pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw po ay ilulubog sa tubig through immersion at doon mapapatawad ng lubos ang iyong kasalanan. Hindi titingnan ng Diyos kung gaano kalaki. Ang ipapakita niya sa iyo, ang kanyang dakilang pagmamahal at pagpapatawad sa iyo. Kaya pag-ahon mo, ikaw ngayon ay ipinanganak na muli sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Yamang ikaw ay pinatawad na, ikaw ay banal, sasayo naman ang banal na Espiritu. Babautismo ang kamismo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kanyang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, totoo po, dakilang pagpapala, ito'y nagpapatunay, ikaw ay anak ng Diyos. At ang lahat na iyong dalangin, kung magpapatuloy ka, ang antas na iyong pananampalataya ay lumago. Tinitiyak po natin, lahat ng iyong pangangailangan, idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos, ngunit ang pinakamahalaga, makasiguro ka sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Kayo po yung muko, pumikit bilang pagpapakumbaba. Sumunod po sa panalangin ito. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng nagawang pagkakasala sa iyo mula nang magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal,
At iginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wildy Almeda, ang iyong huling propeta. Maraming salamat po sa mga kaluluwang ito na taos-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, patawarin mo po sila. At isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Isinusuma mo namin, iligtas mo po sila. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Naisagawa na po ang pananampalataya, pagsisisi. Yung pangatlo po, you must be born again. Kailangan mong mabautismuan. Kaya huwag po kanyang lilisan na hindi nabautismuan upang makasiguro sa kapatawaran at ang pangalan nyo ay isulat sa aklat ng buhay. At ito na po ang simula ng tapat nyong paglilingkod. Continue serving the Lord. Patuloy po kayong dumalo ng dumalo at patuloy kayo na gamitin din ng ating dakilang Diyos. Ipatotoo nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak na hindi pa naliligtas. Dalhin nyo po sila dito sa banal na gawain habang tayo po ay nag-aantay na lamang ng nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At ang Diyos ang magpala sa inyo sa pisikal, sa material, higit sa lahat sa spiritual. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay po buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayo mga minamahal para sa lahat ng ating mga prayer requests, ano man ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Sumampalataya po tayo na sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Magkaisa po na tayo dumalangin ng pagsisisi, mga minamahal. Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pangunang dalangin na aming kagalang-galang na malapastor, our beloved noble evangelist, Full Day Estrada Almeda. Kami po humi, kapatawaran mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, sama kami nasupo nga sa lahat ng ayong pagkakasal, pagkukulang sa iyo, patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan upang maging handa sa iyong pagbabalik at magamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. Hallelujah, sa pangunan namin ginigana magulang sa beloved children, tao sa puso, mahal na Panginoon, namin pasasalamat sa iyo, naalay po namin dakilang pasasalamat, mahal na Panginoon, sa patatanggap po namin ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon, sa magitan ng tunay na Ebanghelyo, dala-dala ng amin mga ginagawa, mahal Pastor, beloved mama, beloved children, ng araw buong katotohanan, at binigay ng buong buo ang buhay sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah, purihin ka, mahal Panginoon, patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin mga ginagawa, mahal Pastor, and beloved children, mahal Panginoon, ay isang walang hanggang pasasalamat ang inamaalay sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah, lahat ng pagpapalang, spiritual, physical, material, pagpapalang, binubus mo sa buong bayan ng ginagawa ng magulang sa iyo at patuloy na mapangalagaan kami, mahal Panginoon, at patuloy na ipapangaral ang nag-iisang Ebanghelyo sa buong kinapalo Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon. Mami naman, Elias po natin nasa sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin, the beloved noble pastor, the anti-prophet of a loving God, naglehens po sa atin, sa lahat ng kapatiran sa buong mundo mo, at i-cast out po natin ang mga uri niyang karamdaman na yan, problema o bisyo man yan, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, poverty, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, blessed in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng
aming mga dalangin. Lubos po kami pinagpala, mahal na Panginoon. Wala na po kami mahiling pa sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, nag-uumapang aming puso at mga hallelujah, buhay, mahal na Panginoon. Lahat ng biyay nagmumula sa iyo. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Praise Lord sa katugunan sa lahat ng ating madalangin sa araw na ito. Hallelujah, tayo po ay sisigaw ng hallelujah, praise Lord, 3 beses mo minamahal. Hallelujah, tayo po ay lulukso ay minamahal 3 beses. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Puri ng ating mahal na Panginoon. God bless you so much, Lord.